Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw. Pag-usapan natin itong mga sinabi ni Salvador Panelo dito sa kanyang interview dito sa At The Front. At ito po ay na-post dito sa Bilyonaryo. At may sinabi siya rito na magpapahiya dito sa mga DDS. Dahil palagi nilang sinasabi na si Marcos daw mahina, weak leader, walang alam. Well, ito pong sasabihin ng isang DDS supporter na kilala na si Salvador Panelo nga, no? Eh siya mismo galing sa bibig niya na si PBBM ay hindi weak leader at yung walang alam, yung political will niya mahina. Eh sabi niya rito, nagkakamali kayo. Dahil mismo mula sa kanya na isang abogado at nag-attest na si PBBM ay matalinong tao. Ito po ang ating pag-uusapan mga ka-Wonder. Wonder Vlogcaster. So yan nga mga ka-Wonder, itong statement ni former Chief Legal Counsel Salvador Panelo dito sa kanyang interview sa At The Front. Dahil may sinabi siya, ito yung mga series kasi ng revelation mula rito kay Zaldico na inakusahan nga si PBBM ng budget insertion ng 100 billion. At yan po ay dinebunk na, ay binubuhay lang nila. Kasi how come you vetoed 194 billion na itong sa 100 kanya pang i-insert? At bakit hindi niya ni-NEP? At bakit ginawa niyang BICAM? At sabi nga raw, simply para makapag-insert siya. Binito niya nga At saka, sabi nga ni Attorney Claire, may tao bang magnanakaw na may naiinganyohin niya pa yung iba na maging parte ng pagbabudget? Sa NEP po, pwede niya nang gawin yan. Well, panoorin niyo po yung ating video kasi hindi na natin paliliwanag yan. Nandun po yan sa ating video na isa, bakit pinili ng Pangulo yung BICAM instead of NEP na kanya pong privilege. Well, panoorin natin mga ka-Wonder kung ano yung sinabi ni former Chief Legal Counsel Salvador Panelo. What about statements made by former Budget Secretary Butch Abad and also Navoctas Representative Congressman Toby Tiangco that why would the President order insertions at the bicameral conference committee when he could have made these as items in the budget doon pa lang sa pag-prepare ng yung NEP, di ba? Yung... Simple. The answer there is to provide him with deniability. So hindi niya isasama, pero ipapa-insert niya na lang sa iba. The problem with these people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and true to The Hague, Mr. Duterte, the former president. And he was able to humiliate General Torre, who followed strictly his instructions. Pag ganyan ng klaseng tao, may political will, magaling siya. See, narinig nyo. Yung huling statement, magaling siya. Okay? He is politically willed. Ang ginamit niya rito mga ka-Wonder, although positive in that side, in that aspect, pero meron siyang bagay na gustong palitawin. Sabi niya ron, pinaaresto nga itong si Kibuloy, which is considered as powerful when it comes to religious entity. At yung dating Pangulong Duterte na naipakulong nga, nandoon, ipatapon sa The Hague. At ginamit niya pa itong si Torre para, of course, pag na-flare up, magagalit si Torre, ginawa ko naman lahat pero natanggal. So, yun po yung tinatawag na political will, na kapag sinabi niya ay gagawin niya. Yung sinasabing ina-underestimate siya. Sabi nga niya, I don't know the problem with these people. They underestimate this president. Tahimik pero malupit. Yan po ang Pangulo. So yung sinasabi niya ngayon na insertion ng 100 billion, instead na pwede niyang gawin sa NEP, sabi na nag-interview, bakit napunta roon sa BICAM? Panoorin niyo na lang po yung video ko kung bakit nasa BICAM at wala sa NEP. Ando doon po yung paliwanag. Di natin paliliwanag dito kasi siya po yung topic natin at yung iba pa natin pag-uusapan. So yan po mga ka-Wonder, yung isang DDS supporter mismo nagsabi na matalino si PBBM and don't underestimate him. Kaya yung mga ginagawa niyong pagrarally, akala niyo tahimik.
even yung mga ginagawa nyo na pagdi-destabilize, yung mga scripted nyo na sunod-sunod nyong ilalagay sa stage. Isa-isang magte-testify kuno para patalsikin si PBBM. May pa-impeachment pa. Meron pa kayo, naririnig ko, no? Na mula doon sa mga insider natin, may narinig ako may 3 pa kayong papadala. Ano? At para sa January, para sa impeachment ni PBBM, kasi nga ang impeachment ni Sara isa February pa. Pero then again, yung mga ginagawa nyo, ibistado yan. Akala nyo ba hindi alam ng Pangulo yan? Matalino si PBBM. Kaya hindi kayo nakakalusot. Ito nga si Sara, nakabihis na ng Filipiniana. Expecting to take her oath, no? Pero, so asa pa talaga kayo, no? Alam nyo kung talagang nasa tama ang isang tao, hindi siya pababayaan ng Diyos at ng taong bayan. May sinasabi sa Biblia, no? Sabi ron, if God is for us, who can be against us? Ang makakaintindi lang yan yung mga taong ginagamit yung isip at may spiritual side ng kanila pong pagkatao. Even though kasi minsan, no, yung iba sasabihin na spiritual sila pero kumakampi sa mali. Check nyo po yan inyong spiritual belief. Baka medyo tagilid. At dagdag pa dyan mga ka-wonder, tuloy-tuloy po ang manhunt operation ng ating Pangulo para dito sa mga sangkot sa tiwali. Hindi lang po flood control yan, ha? Iba-iba pang proyekto at yung mga bagay na leeway or avenue na ginagamit ng mga corrupt na opisyal para sila ay mangurakot. Iisa-isahin po yan. Upon checking mga ka-wonder, may mga nababanggit dito mga personalidad na nakikita natin dito. Nakasama sila Asistio sa mga imbestigahan, sila Atayde, sino pa, at yung mga nakakulong na, ito nga sila Bryce, itong 3 sangkot sa flood control. At marami pa mga ka-wonder na inuungkat, no? Kasama dyan, itong mga napipintong possibly na matanggal sa posisyon. Talagang si seryosohin ni PBBM. Itong mga senators na involved dyan sa mga anomalya. Kaya yung kanyang kampanya, yung kanyang manhunt ay talagang stricto at totoo. Yun nga ang sabi ni Ombudsman Remulla, na seryoso siya. Ganon din yung sabi ng ibang miyembro niya dyan sa gabinete. Kaya kayong mga corrupt dyan, malapit nang matapos ang inyo pong maliligayang araw. Kaya nga kayo itulong-tulong na nagmamadali. Pero may tanong sila, no? Bakit hindi raw nakusahan? O bakit hindi pa nakukulong itong si Chavit? Dahil malinaw naman daw na isa siya sa sinasabing nagpondo ng mga destabilization plot. May kino-question sila dyan, mga ka-wonder. Sabi nga ni Mami Pebbles, itong si Vince Dizon, ikaw ba ay pro-Marcos o pro-admin o pro-Duterte? Kasi may binanggit itong si Pebbles na ito raw si, if I'm not mistaken itong si Magalong, itong si Chavit at itong si Vince ay magkakasanggang dikit. Kaya tinatanong niya, bakit hindi pa rin daw nakakasuhan o nakukulong itong si Chavit? So well, abangan po natin, bantayan natin si Vince Dizon kung ano po yung mga kilos niya, mga ka-wonder. Meron na tayong hint dyan. At itong isang vlogger, no, na hindi ko maintindihan kung saan ito nilagay yung kanyang tornilyo. Dahil may sinasabi siya rito na meron siyang sinabi, no, sa isang programa, no. Pangalan ba nito Dada. Ito ba si Dada Cool? Sinusundan niya yung mga street widening sa Maynila? Comment down below mga ka-wonder kung ito siya, no. Kasi ngayon ko lang to narinig itong Dada, ano ba pangalan nito? Isa na namang baluga ang natagpo ang tanga. Ito po yung comment dito sa kuweba ng SMNI. Okay, taga SMNI pala ito. Isa siyang media, no? Okay, SMNI nga dahil yung jacket niya may nakalagay na SMNI. So sabi niya, ito po yung kanyang medyo harsh na komento, no? Sabi niya, PNP, tanga po ba kayo? Grabe, ano? Ito matatapang lang to kapag sa media at wala yung kaharap Ewan ko lang kung masabi niya sa harap ng pulis. Di ba may lookout bulletin ang BI? Tinutukoy niya yung Bureau of Immigration. Kay Zaldico, bakit niyo pa pinuntahan sa kondo niya? Wala ba kayong GC? Mga inutil, grabe magsalita. Ito sa comment niya, mga ka-wonder, lumilitaw lang nung kung gaano siya ka-obob. Dahil ito obviously walang alam sa batas. Dapat talaga magbigay si YouTube or si Facebook ng mga guidelines na kapag mga walang alam sa batas o may mga hindi nagre-research man lang,
dapat hindi magbigay ng opinion dahil wala ngang alam. At ito nga mga DDS na nakaabang sa kanila, bilib na bilib. Akala kasi maraming alam. Ito pong sinasabi niya is, ipaliwanag natin mga ka-wonder, kung bakit yung pulis kailangan pupunta. Okay, may order po ang korte sa mga pulis, no? At need ng pulis i-serve yung warrant, no, na binigay sa kanila. At dapat nilang ibigay itong warrant doon sa last known address noong nahaharap sa reklamo o pinapa-aresto o itong akusado. Bakit? Para makapag-execute itong mga pulis, no, ng return of warrant dun sa korte, kailangan may maibalik sila. At para ma-declare din nila na fugitive itong si Zaldico. Kasi by process po yan mga ka-wonder, hindi po yan dito tapos aarestuhin mo. May protocol po na sinusunod. Yan po ay according dun sa step by step na dapat sundin ng mga pulis. At yan nga, pag na-declare na fugitive from justice itong si Zaldico, then the next step ay pag walang bumukas ng pinto. Kasi pinuntahan nga nila dyan sa condo if I'm not mistaken, dito sa may BGC. Yan po ang last known address nitong si Zaldico. At kakatok sila at kapag wala pong bumukas sa kanilang pagkatok, ay pwede nilang i-report na evading arrest itong si Zaldico dun sa kanilang isinaserve. At ang magiging status ni Zaldico is fugitive from justice nga po mga ka-wonder. Kaya naman magkakaroon na ang mga pulis ng kanilang next move para madakip itong si Zaldico. Ano po yung mga next move nila? Maari na silang mag-manhunt, no? Hanapin na nila itong si Zaldico. At maari din sila makipag-coordinate sa NBI para tulungan sila at mahuli nga itong si Zaldico. At makapag-coordinate sila sa BI o Bureau of Immigration para magbigay o mag-order ng hold departure para dito kay Zaldico. Baka lumipat-lipat po yan ng iba-ibang bansa. At humingi din ng extradition sa bansa kung saan nagtatago si Zaldico if ever, no? At isa pa mga ka-wonder, kaya kailangan ng pulis i-serve doon sa last known address kasi baka sinasabi lang nitong si Zaldico nasa ibang bansa siya pero hindi naman pala. Nandirito lang siya sa Pilipinas at nagtatago lang pala dyan sa kanyang kondo. Kaya kailangan pong i-serve din yan. At of course, sinabi ko kanina na makapag-request ng extradition para siya ay maipabalik dito sa ating bansa. At of course, yung kanyang passport ay may pakansila na rin. So yun po yung mga process na step by step na sinusunod ng mga pulis. Hindi itong sinabi ni Baluga. Kalagay kasi nito Baluga yung pangalan. Nitong si, ano ba pangalan nito? Dada. Basta pagkakarinig ko Dada, no? So, yung sinabi niya sa pulis na walang alam, inutil, no? Bumabalik sa kanya. Na nakikita lang natin, mga ka-wonder, na hindi lahat na nandiyan sa media, na media-mediahan, ay may alam. Kasi itong mga totoong media, nagkakamali nga rin yan, pero yan po ay nagre-research at nag-training at nag-aral ng mabuti mga ka-wonder. So yan lang pong pag-usapan muna natin mga ka-wonder kasi ako ay nagmamadali. At kita tayo sa sunod nating video ulit. Comment down below mga ka-wonder kung ano po yung inyong opinion sa ating na pag-usapan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. And of course, please share this video para malaman nila yung pinag-usapan natin. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder.